Magandang araw po, Ginoo. Bago tayo bumuhos sa ating bagong aralin, magkakaroon tayo ng pagkatang aktividad. Ating po ang klase sa dalawang pagkat. Unang simulan mo sa kabila. Letter ka. Isa. Dalawa si Katja. Apple. Isa. Dalawang tatlo. Isa. Isa. Okay, very good. Lahat ng pangkat una, dito kayo maupo. Lahat naman ng pangkat pangalawa, dito kayo maupo. Bilisan mga bata. Sa aktibidad na ito, ang gagawin nyo ay magsasadula kayo ng isang dula sa harap ng inyong kaklase. Bibigyan ko kayo ng script ng inyong isasadula. Malinaw kayo yun? Magaling. Mayroon kayong 2 minuto para mag-practice at kayo ay mamarkahan base sa criteria. Una, pagganap ng tauhan, 20%. Cohesion ng kwento, 20%. Comparison ng dreamwork, 10%. Na may total na percentage of 50%. So para sa pangkatunan, narito yung script. At para naman sa pangalawa, narito yung script. So mag-go kayo ng bilog sa inyong grupo. Bilisan mga bata. Kapag kayo ay handa na, sabihin nyo lang kay teacher. Yung pa rin lang ba kayo? Hanggang pangalawa, handa na ba kayo? Tapos na ang pangalawang pangkat, sila ay mag-representa. Unang pangkat, kayo muna ay maupo. Pangkatuna, pumunta kayo sa harapan. Magandang umaga mga kaklase. Magandang umaga, teacher. Ito po ang aming maiting tula-tula. Isang paligsahan sa basketball ang ginaganap. Pagkakalaban ng grupo ni Miguel at Paulo. Determinado sila manalo. Sa kalagitnaan ng laro, nagkaroon ng foul si Miguel. Sports, galing mo yabang. Ito ng coach at pinatigil ang laro.
importante ka kung nagkaroon ng foul, dapat mong ihinto. Dapat mong aminin. Hindi naman nakikita ng referee, kaya tuloy ang laro. Jim, mas mahalaga talaga ang pagiging patas sa paglaro dahil paligsahan. Sa sports, dapat hindi lang husay ang mahalaga, kundi ang pagiging patas. Dapat tayong maglaro ng may respeto sa iba at may fair play. Napagtanto ni Miguel ang kanyang mali at humingi ng tawad kay Paulo. Tinapos nila ang laro na may sportsmanship at masayang nagkakasundo. Magaling pangalawa. So, mayroon ako mga katanungan para sa pangalawa. So, unang tanong, paano nagkaiba ang ugali ni Miguel at Paulo sa laro? Yes, Rian? Si Miguel po ay mahusay, ngunit mayabang at hindi marunong maglaro ng patas. Habang si Paulo, mahusay pero marunong maglaro ng patas. Magaling. Ikalawang tanong, bakit mahalaga ang respeto sa paligsahan tulad ng basketball? Sinong makakasagot? Yes, Rodilin. Mahalaga ang respeto sa paligsahan tulad ng basketball o walang gulot teacher. Magaling. Ikatlong tanong, paano ipinakita ni Paulo ang pagiging responsableng manlalaro? Sino gusto sumagot? Yes, Vince? Para maging silbi itong imahe sa iba at tularan ang pagiging patas sa isang bansa. Magaling. Pinakita ni Paulo ang pagiging responsableng manlalaro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng fair play at sportsmanship. So, ikapat na tanong, ano ang mahalagang aral na ipinapakita ng tula tungkol sa sports? Yes, Rian? Dapat maging patas sa paglalaro. Magaling. At ang panghuling tanong, paano mo may papakita ang sportsmanship? Sa pagkatuna, sino gusto sumagot? Kapag kayo ay naglalaro ng isang sports, paano nyo may papakita ang sportsmanship? Yes, Mario Kart? Magaling, Mario Kart. So, ang group to, makakatanggap sila ng 45 points. Ngayon naman ating tanawin ang pagsasadula ng pangkat-una. Lahat ng pangkat-una, pumunta na kayo dito sa labas. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay aming sisimula ng ating bulak. Ang mga tauhan ay sila Liza, isang mag-aaral na matulungin at may respeto sa iba. At si Ana, ang bagong estudyante, tahimik at hindi palahimik. At si Genang Santos, mahigpit ngunit mabuting guro. At ang mga kaklase, iba pang mag-aaral sa klase. At ang tagpuan ay ang silid-aralan ng ika-anim na baitang. Isang bagong estudyante na si Ana ang dumating sa klase. Dahil tahimik siya, hindi siya agad binusin ng karamihan. May ilan pang nagbubulungan tungkol sa kanya. Napansin ito ni Liza at lumapit kay Ana. Ipinakilala ni Liza si Ana sa ibaba nilang kaklase. Unti-unti naging palagay ang loob ni Ana at nakisama sa grupo.
ngayon, base sa isinadula ng pangkatuna, ano ang ipinakita ugali ni Liza at paano ito nakabulong kay Ana? Yes, Rian. Teacher, sige sa halay, malagit at pala kaibigan, nakakatulong ito kay Ana upang i-overcome ang pagiging mahiyain niya. Magaling, Rian. Ikalawang tanong, bakit mahalaga ang paggalang sa loob ng silid-aralan? Another hand. Yes, Maricar. Magaling. At ang ikatlong tanong, ano ang ginawa ni Liza nang mapansin niyang hindi pinapansin si Ana? Yes, Gracelyn. Teacher, kinausap ni Lisa si Ana ang mga kaibigan ko. Magaling, Gracelyn. Ikaapat na tanong, ano ang mensahe ng dula tungkol sa pakikipagkapwa-tao? Yes, Rian. Ang mensahe ko lang nila ay kahit in regards sa background ko nila ay dapat natin kaibiganin ang tao hindi dapat natin sila kilala base lang sa pananampalataya. Magaling, Rian. At ang panghuling tanong, paano mo maipapakita ang respeto sa bagong mong kaklase mo? Another hand. Yes, Antoinette. Maipapakita ito sa pagkakaibigan at pagrespeto sa kaklase. Magaling, Antoinette. Ngayon, upang magkaroon pa kayo ng sapat na kaalaman tungkol sa dula, ating tatalakayin ang definisyon at elemento ng dula. Pero bago iyan, tatanungin ko muna kayo. In your own words, ano sa tingin niyo ang kahulugan ng isang dula? Meron ba gusto sumagot? Ano sa tingin niyo ang kahulugan ng isang dula? Yes, Gracelyn? Ang isang dula po ay isang kung saan ang mga tauhan ay nagbibigay buhay upang ipakita ang emosyon ng Ngayon natin alamin kung tama nga ba ang sagot ni Gracelyn. Lahat pakibasa. Ang dula ay isang anyo ng panitikan na itinatanghal sa itatado at binubuo ng mga sumusunod na elemento. Tauhan, tagpuan, banghay, dialogo, at tema. So ang inyong isinadula kanina ay halimbawa ng isang dula. At meron itong elemento. Ano nga ulit yun? Tauhan, tagpuan, banghay, dialogo, at tema. Magaling. Ngayon ating talakayin ang mga elemento ng dula. Simulan natin sa tauhan. Lahat kong ibasa. Ang tauhan, karakter o gumaganap sa dula. Magaling. So, base sa inyong isinadula kanina, pagkatuna, sino-sino ang mga tauhan sa dula? Yes, Maricar. Si Liza, si Ana, si Magaling. Sa group 2 naman, sino-sino yung mga tauhan sa dula? Yes, Rian. si Paolo, si Miguel, at si Coach de la Cruz. Magaling. Ngayon, basahin naman natin ang ikalawang elemento ng dula. Tauhan, ang buwan at tanong kung saan ang mga pangyayari. So, base sa inyong isinadula kanina, saan ang tagpuan ng dula para sa pagkatuna? Yes, Julian. Magaling, Julian. At sa pangalawa naman, yes, Jerica. Magaling, Jerica. Ngayon naman, ang banghay. Pagibasa. Ang aayos sa pagkakasunod ng mga pangyayari sa dula. So, pangkat-una, mayroon bang makapagsasabi sa inyo ng or makakapaglahad sa inyo ng maayos na pagkakasunod ng sinadula niyo kanina? Yung, yes, Marika. Una po, teacher, may bago na siya si Larry, si Ana, sila siya ni Lisa, sila kilala sa mga kasi. Tapos minori po siya ni Lisa.
Magaling, Maricar. At sa pangkat pangalawa naman, yes, Rian. Nung naglalaro po sa Papa at Lily, tapos nung ay ano po, ang fair. Tapos, napasok si Coach De La Cruz, tapos sinabihan na dapat maging pata sa laban, kaya naging magkaibigan sila at naglaro ng mga Magaling, Rian. Ngayon naman, ang ikaapat na elemento ng dala, pag-ibasa. Ang malinyang binibigkas ng mga tauhan. Magaling. May mga linya bang binibigkas ng mga tauhan sa inyo Meron sa po. dala kanina? Magaling. Ano, mari ba kayo magbigay ng isang linya lang? Yes, para sa pangkat pangalawa, Rian. Yung sinabi ni Coach De La Cruz po na dapat maging pata sa poro para maging masaya at walang nasasabi. Magaling, Rian. Sa pangkat una naman. Yes, Jessa. Sinabi po ni Gersa na kung gusto ba niya na tumabay sa kanilang organization. Magaling, Jessa. At ang panglimang elemento naman, pag-ibasa. Ang pangunahing paksa o diwa ng dula. So, sino ang makakapagbigay ng paksa o diwa ng inyong sinadula kanina? Pangkatuna. Ano ang paksa o diwa ng inyong sinadula kanina? Teacher. Yes, para sa pangkat pangalawa si... sige. Unang tao po sa unang pangkat. Magaling. Teka. Sa pangkat pangalawa naman, ano ang paksa o diwa ng... Yes, Apple. Magaling, Apple. So ngayon, upang malaman ko kung kayo nga ay natututo, magkakaroon tayo ng sa isanadula nyo ang group 1 ay magkakatanggap ng 49 points. Ngayon, upang malaman ko kung kayo nga ay natututo at alam nyo na ang definition at elemento ng dula, magkakaroon tayo ng bagong aktibidad. Sa aktibidad na ito, magbibigay ako ng kahulugan ng elemento ng dula at ang gagawin nyo ay puhulaan dito, pupunta sa harapan at i-click dito sa laptop yung tamang sagot. Malinaw na yun? Magaling. So para sa unang item, sino gusto mong sumagot? Yes, Christine. Basahin mo muna yung salaysay. Ang lugar at panahon kung saan naganap ang mga pagkakas. Tama si Christine. So, pagkat ulay makakatanggap ng 10 puntos. Para naman sa ikalawang item, sino gusto mong sumagot? Yes, Sir Dylan. Ang mga linya pinitigas ng katawan at Magaling. Tama si Ruby. Ang grupo ay makakatanggap ng 1 puntos. Para naman sa ikatlong tanong. Yes, Rian. Magaling, Rian. At sa pang-apat naman na item. Yes, Apple. At ang sa panghuling item naman, sino gusto mong sumagot? Another hand. Yes, Jared. ang maayos na magkakasunod ng mga pangyayari sa dula. Magaling mga bata, tunay na nga na kayo ay natututo sa ating bagong aralin. Ngayon, gagamitin natin ang inyong natutunan sa ating bagong aktibidad. Sa aktibidad na ito, kayo ay gagawa ng isang maikling dula at kayo ay mamarkahan base sa criteria. Pakibasa. Presentasyon, 20%. Cooperasyon at teamwork, 10%. Magaling. So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gumawa ng isang maikling dula at pagkatapos
pagkatapos niyan ay isasimulan niya dito sa harapan. So, maaari na kayong magsimula. Kuya, proceed sa pagkakaya. Iba na naman. Assuming mo ka na. Ngayon, upang malaman ko na kayo nga ay natututo, kakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Process. Tapos na ba kayo? Oo, salit, sir. Galing, pagkipasok sa harapan, ano yung sagot? Pass your paper. Pass your paper. Para sa inyong tatlang aralin, basahin ng sabay-sabay. Gumawa